Kabanata 601. Stalking Zeppelin Wayne. Pag-uwi, tapos na si Winifred Zia sa paghahanda ng hapunan. Kamakailan lamang, naging abala si Winifred sa Autumn Field Group. Gayunpaman, siya at si Tear Summers ay napakasing, sa kahulugan na kung sino ang mauna sa bahay ay maghahanda ng hapunan, upang ang isa ay makauwi sa isang mainit na pagkain. Ang isang pakiramdam ng nakagawian ay kinakailangan sa buhay, dahil ang init ng isang pamilya ay kailangan sa lahat ng dako. Pagkatapos maghugas ng kamay, umupo si Tear kasama si Winifred para kumain. Inilagay ni Winifred ang isang nilagang hita ng manok sa plato ni Tear habang sinabi niya, "The Southern Commerce Chamber will officially establish tomorrow. Magkakaroon ng charity dinner. Gusto mo bang sumama sa akin?" "Kailan ito?" tanong ni Tear. "Bukas ng gabi," sagot ni Winifred. "Sure." Madaling sagot ni Tear. Wala naman siyang ibang gagawin, kaya maaari na rin siyang pumunta at tingnan. Pagkatapos ng hapunan, ginawa ni Tear at Winifred ang kanilang nightly routine bago nakatulog na magkayakap. Gayunpaman, nang matutulog na si Tear, tumunog ang kanyang telepono. Inis na inis si Tear. Ang pagiging nabalisa habang natutulog ay talagang isang nakapanlulumong bagay. Kinuha niya ang kanyang telepono upang mapagtantong si Carson York ang tumatawag. "Uncle York? It's so late night. Is something up?" Naguguluhang tanong ni Tear. "Tear, tulungan mo ako sa isang bagay," sabi ni Carson. Nawala si Tear. Ano ang hindi makapaghintay hanggang umaga? Ang biglaang tumawag sa kanya sa kalagitnaan ng gabi ay talagang nakakalito. "May nangyari ba, Uncle York?" "Well, ito ay hindi eksakto isang malaking issue, ito ay lamang na pakiramdam ko ay may isang bagay na mali sa Zeppelin," Carson sagot. "Ano ito?" Sagot ni Carson, "Ilang araw na ang nakalipas mula noong dumating kami sa Strego City. Mula noong ikalawang gabi ng aming pagdating, tuwing hating gabi, si Zeppelin ay lalabas at babalik sa madaling araw. Tinanong ko siya kung anong balak niya pero hindi niya sinabi sa akin. 10 taon na kaming magkaibigan ni Zeppelin. Wala siyang tinatago sa akin dati, kaya hindi ako mapakali." Biglang naalala ni Tear kung paano niya napansin ang kakaiba kay Zeppelin nitong hapon habang ang matandang lalaki ay nagsasanay ng kanyang talim. Ngunit kung ano nga ba ang mali, hindi maipahayag ni Tear ang mga salita. "Tear York, nagpadala ka na ba ng isang tao para sundan siya?" "Ipinadala ko si Jay sa kanya ngunit nawala kami sa kanyang mga truck sa sandaling umalis siya sa pintuan." Kung ayaw ni Zeppelin na malaman ng sinuman, hindi maraming tao ang maaaring sumunod sa kanya, paliwanag ni Carson. "Lumabas na ba siya?" tanong ni Tear. Sumagot si Carson, "Hindi pa, pero malapit na siya. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo tungkol dito sa hapon, pero sayang, naramdaman ko na hindi na kailangan." Gayunpaman, nang makita ko siyang napaka-distract sa gabi, iniisip ko tuloy na may mali, kaya baka kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa niya. Isa pa, may pakiramdam ako na nagmamadali si Zeppelin na sundan ako sa Strego City hindi lang dahil gusto niyang panoorin ang laban ninyo ni Clemens, kundi para ayusin din ang usapin mula 10 taon na ang nakakaraan. "Sige, iwan mo na sa akin ito," sabi ni Tear. Pagkatapos ibaba ang tawag, maikling ipinaliwanag ni Tear kay Winifred ang sitwasyon bago lumabas. Pagdating sa entrance ng Dunham Lakefront, saktong nakita ni Tear si Zeppelin na paparating mula sa isang madilim na lugar. Sa isang iglap, nagtago siya sa likod ng puno para itago ang sarili. Nasa labas na ng kanyang mansyon si Zeppelin. Nang makarating siya sa pasukan ng distrito, inilibot niya ang tingin sa paligid. Nang matiyak niyang walang tao, tumuloy siya sa kalye sa unahan. Bagamat malalim na ang gabi, nagmamaneho pa rin ang mga taxi sa mga lansangan. Gayunpaman, si Zeppelin ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-hail ng taxi, sumunod lamang sa bangkita. Siya ay casual na naglalakad, ngunit sa tuwing siya ay umabot sa isang punto ng pagliko, siya ay mabilis na lumiliko at mawawala sa intersection. Ito ay isang paraan na espesyal na ginamit upang maiwasan ang pagsunod. Maaaring hindi masubaybayan ng mga bahagyang walang kakayahan ang Zeppelin sa ganitong paraan. Pero iba si Tear. Siya ay isang master ng lahat ng trades, at bagamat bihira siyang mag-stalk ng sinuman, hindi ito mahirap na gawain para sa kanya. Sa buong paglalakbay, si Tear ay sumunod ng malapit sa likod ni Zeppelin. Mas mahusay siya kaysa kay Zeppelin, kaya hindi siya maaaring mapansin ng huli. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay huminto si Zeppelin sa harap ng isang gusali. "Jade Rain Tower," ungol ni Tear.
Nang makita niya ang pangalan ng gusali, napatulala si Tyr. Ang disenyo ng istruktura ay napaka-antigo. Parang isang gusaling naiwan sa nakaraan. After scanning the area, may pumasok na assumption sa isip ni Tyr. Pwede ba ito? Tumayo si Zeppelin sa harap ng pasukan ng gusali ng ilang segundo bago siya sumisid sa mismong lugar. Nagkaroon ng hobby si Zeppelin na ganito. Natukso si Tyr na tumawa. Pagkapasok ni Zeppelin ay sumunod din siya kay Zeppelin sa loob. Kasing vintage ang palamuti at kapaligiran sa loob. Ang lugar ay mukhang eksaktong isang eksena mula sa isang pelikula. Ang Strego City sa una ay isang sinaunang lungsod, kaya ang mga lugar ng libangan dito ay napanatili ang kanilang vintage na estilo. 3 palapag ang Jade Rain Tower. May mga batis ng mga tao na papasok at palabas, at ang kapaligiran sa loob ay nakakatuwa. Ang lugar na ito ay hindi kailangan ng pagpapakilala. Isa itong brothel. Si Zeppelin ay pumupunta dito tuwing gabi para humingi ng ginhawa. Hahaha. Si Tyr ay lumunok. Dati, nakikipag-usap siya kay Carson kung si Zeppelin ay interesado lamang sa mga blades, na ang tanging asawa ni Zeppelin ay ang kanyang dragon blade. But who knew that this guy was just acting decent? Siya ay talagang mas bukas ang pag-iisip kaysa sa iba, at naging masaya sa mga brothel tuwing gabi. Biglang may naisip si Tyr. No wonder naramdaman niyang parang may mali sa practice ni Zeppelin pero hindi niya maisip kung ano iyon. Ngayon, naintindihan na ni Tyr ang lahat. Kahapon, noong pinapanood niya si Zeppelin na iniindayog ang kanyang tom, tila mahina ang ugoy. Nawala na ang sigla kanina, naging mahina ang kanyang mga laslas. Ang isyong ito ay malamang na may kinalaman sa Zeppelin na nahok sa isang lugar na tulad nito. Kuya Wayne, dinala ka namin dito sa Strego City upang labanan ang isang digmaan, hindi para humanap ka ng kasiyahan. Tingnan mo, nagmamadali kang maubos ang iyong enerhiya. Ano ang gagawin mo pagdating ng digmaan? Natahimik si Tyr at the same time, nataranta. Logically speaking, hindi ito dapat mangyari. Si Zeppelin ay hindi isang walang kwentang tao. Sa halip, naging matatag siya sa lahat ng kanyang ginagawa, kaya hindi ito nagtagumpay. Tense para gawin niya ang ganoong bagay. Ito ay napaka hindi pangkaraniwan. Kabanata 602. Kakaibang uncle. Dahil nandito na si Tyr Summers, kailangan niyang imbestigahan ang sitwasyon. Gayunpaman, napakalaki ng lugar na ito. Kakapasok lang ni Zeppelin Wayne, sumunod naman agad si Tyr sa likod. Ngunit nang nasa loob na siya, nawala si Tyr sa mga track ni Zeppelin. Saan siya nagpunta? Pagtingin sa tontoneladang kwarto sa lahat ng 3 palapag, natarante si Tyr. Kung hahanapin niya isa-isa ang bawat silid, gaano katagal ito? Bukod dito, dapat mayroong ilang mga aktibidad na nagaganap sa likod ng mga pintuan. Kung papasok si Tyr, siguradong itataboy siya sa lugar na ito. Habang nalilito si Tyr kung ano ang gagawin, biglang may boses na umalangaw-ngaw mula sa kanyang tabi, "Hi, guwapo. From your nervous expression, dapat first time mo dito. Hindi ka naman nahihiya di ba?" Lumingon si Tyr para makita ang isang batang dilag na nakasuot ng tradisyonal na lace na damit, na umaarte habang sinusubukang kinukulam si Tyr gamit ang kanyang mga mata. "I'm looking for someone," matapat na sagot ni Tyr. "Hehe, oo naman ikaw?" sabi ng dilag habang inilagay ang kamay sa dibdib ni Tyr. "My name is Emerald. Hinanap mo ba ako?" Umalis. Hinampis ni Tyr ang kamay ni Emerald. Bagamat ang babaeng ito ay talagang napakarilag at sensual, hindi siya nakaramdam ng interes sa kanya. Sa mga mata niya, tanging asawa lang ang naroon. Inis na inis si Emerald. "Kakaiba ka talaga. Kung wala ka dito para sa kasiyahan, ano ang ginagawa mo dito?" "Para mag-aral." "Kakaiba ka rin ng kakaibang tito na iyon." "Kakaibang tito." May biglang pumasok sa isip ko at mabilis na nagtanong si Tyr, "Sino itong kakaibang tiyuhin na iyong nabanggit? Paano ko malalaman? Hindi ko nga alam ang pangalan niya." Pinitik ni Emerald ang gitnang daliri kay Tyr bago tumalikod para umalis, ngunit sumugod ito para harangan ang kanyang dinadaanan. "Anong ginagawa mo? Hindi ka pa ba sapat? Dahil hindi ka naman interesado sa akin, bakit mo ako pinipigilan? Dalhin mo ako sa kakaibang tiyuhin na nabanggit mo," sabi ni Tyr. "I'm very busy." "Bakit ako?" Bago pa makatapos si Emerald, nakita niyang naglabas si Tyr ng isang stack ng red notes. Agad namang kuminang ang mga mata niya. Inagaw niya ang pera at sinabing, "Guwapo, ihahatid kita dyan." Biglang naging masigasig si Emerald.
Katulad nga ng kasabihan, sa pera, magagawa mo ang anumang gusto mo. Inakay niya si Tyr sa ikatlong palapag, at sa kanilang paglalakbay, ipinaliwanag sa kanya ni Emerald ang iba't ibang bagay. Guwapo, kilala mo ba ang kakaibang tiyuhin? Tanong niya. Bakit kakaibang tito ang tawag mo sa kanya? Tanong ni Tyr. Sagot ni Emerald, kasi kakaiba siya gaya mo. Ilang araw na siyang pumupunta sa Jade Rain Tower namin, pero hindi siya nandito para magsaya. Mag-isa lang siyang nakaupo sa loob ng kwarto, umiinom ng tsaa hanggang sa lumiwanag sa labas. Para sa akin, ang kakaibang tiyuhin na ito ay parang scholar sa telebisyon. Isang scholar na magtutungo sana sa syudad para sa isang pagsusulit, ngunit dito nakilala ang kanyang tunay na mahal, kaya tumigil na lang siya sa pag-aaral, haha. Ngayong binanggit niya ito, talagang magkatulad ang sitwasyong ito. Tyr then asked, may nilapitan na ba sa kanya? Noong una, sinubukan naming lahat, pero itinaboy niya kami. For some reason, while he looks okay from afar, medyo nakakakilabot siya kapag malapit ka sa kanya. Sagot ni Emerald. Yung kwartong tinutuluyan niya, kanino galing? Kahit sino ay maaaring gumamit nito, sabi ni Emerald. Pero nitong mga nakaraang araw, ni-reserve ito ng tiyuhin. Mayaman talaga siya and just paid up $100,000 on the spot. How generous. What about 10 years ago? Kanino ang pag-aari? Patuloy na tanong ni Tyr. Umiling si Emerald. 10 years ago, nasa grade school pa lang ako. Paano ko malalaman kung kanino ang kwartong iyon? At saka, nakakakuha ng bagong owner ang Jade Rain Tower every few years, at lagi nilang ni-renovate ang lugar. Sino ang nakakaalala ng kahit ano mula 10 taon na ang nakakaraan? Dito, tila natauhan si Emerald. Kulat na tanong niya, gwapo, pumupunta kaya ang kakaibang tiyuhin na ito para hanapin ang kanya mula 10 taon na ang nakakaraan? Buntong hininga. Napabuntong hininga si Tyr. Gaya ng inaasahan sa isang babae sa industriyang ito. Kung ano man ang lumabas sa bibig niya ay parang kasuklam-suklam. Hindi nagtagal, dinala ni Emerald si Tyr sa isang kwarto sa ikatlong palapag. Sa bintana, tiyak na nakikita niya si Zeppelin na nakaupo doon sa loob. Guwapo, may iba ka pa bang request? Napakurap-kurap si Emerald kay Tyr, hindi namamalayang nakalabas ang dibdib. Halatang hindi siya sumuko sa pagsusumikap sa kanya. Gayunpaman, si Tyr ay walang interes sa kanya. I don't, malamig niyang tugon bago pumasok sa kwarto. Sa loob ng silid, mag-isang nakaupo si Zeppelin sa isang parisukat na mesa, mukhang malungkot. Ang kanyang mga mata ay tila nasilaw na may maaliwalas na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa impresyon ni Tyr, si Zeppelin ay palaging tiwala at puno ng sigla. Pero ngayon, parang estranghero ang lalaking ito sa kanya. Sa sandaling pumasok si Tyr, ang boses ni Zeppelin ay tumawag, sino ito? Bilang isang dalubhasa, ang mga pandaman ni Zeppelin ay walang alinlangan na masigasig. Ang kanyang tono ay nag-uutos ng awtoridad, at kapag narinig ito ng mga normal na tao, manganginig lamang sila sa takot. Gayunpaman, kalmado si Tyr. Ako ito, Kuya Wayne. Tawag ni Tyr habang naglalakad papunta kay Zeppelin. Nang makitang siya iyon ni Zeppelin ay bumungad sa kanyang mga mata ang pagtataka. Tyr, bakit ka nandito? Umupo sa tapat ng Zeppelin, sinabi ni Tyr, sinundan kita dito mula sa Dunham Lakefront. Tinundan ako. May problema ba? Ngumiti si Tyr, tinanong ni Tito York sa akin na hanapin ka. Alam niya na gabi na kayo lumalabas at nag-absent ka sa maghapon. Nag-aalala siya kaya pinahanap niya ako para magtanong. Anong nangyayari? Dito, nagbuhos si Tyr ng isang tasa ng tsaa. Kapatid na Zeppelin, ano ang nangyayari? Nakaugalian mo bang bumisita sa mga brothel? Pinaril ni Zeppelin si Tyr ng nakakainis na titig. Mukha ba akong bumibisita sa mga bahay aliwan para masaya sa iyo? Not quite. Sino ang pumupunta sa isang brothel para uminom ng tsaa? Nabalitaan ko kay Uncle York na mga 10 taon na ang nakalipas, pumunta ka sa Strego City para hamanin ang isang gumagamit ng dual blade, di ba? At natalo ka. Tama na. Tumango si Zeppelin. At may nakilala kang manliligaw dito. Oo. Biglang tumawa si Tyr. Kuya Zeppelin, if I'm guessing it right, your lover must be someone from this Jade Rain Tower. Kung hindi, halos gabi-gabi ka na lang nandito. Kabanata 603. Charity Banquet.
Pero narinig ko lang sa isang tao dito na nakakakuha ng bagong may-ari ang Jade Rain Tower kada ilang taon, na kadalasang nagre-renovate ng lugar. It's been more than 10 years, kaya dapat umalis na ang manliligaw mo, sabi ni Tyr. Hehe. Tumawa si Zeppelin Wayne na may bahid ng pait sa kanyang ngiti. Patuloy ni Tyr, alam kong may kwento ka. Gusto mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Magsisimula na itong chess game ng South, pero parang hindi maganda ang kalagayan mo. Nag-aalala ako na baka may mangyari mamaya. But Zeppelin shook his head instead. Don't worry, Tyr. I know my limits. There won't be any problems. This room is where I met her back then. I just want to sit here for a while. Kung ganoon, gusto mo bang hanapin siya? Tanong ni Tyr. Hindi, walang pag-aalinlangan na sagot ni Zeppelin. Gayunpaman, nang sabihin niya ang salitang iyon, kitang-kita ni Tyr ang bakas ng galit sa ekspresyon ni Zeppelin. Ang matandang lalaki ay tila lubhang nag-aatubili na pag-usapan ang babaeng ito. Ngayon, ito ay sumasalungat. Dahil tumanggi si Zeppelin na palakihin ang babaeng ito, bakit siya pumunta rito para sariwain ang mga alaala kung saan sila nagkakilala? Na-disappoint ka ba niya? Tanong ni Tyr. Don't ask, Tyr. Sabi ko na nga ba alam ko ang limitasyon ko? Sagot ni Zeppelin. Sige na. Nang makitang ayaw magsalita ni Zeppelin, hindi na nagtanong si Tyr. Siya ay hindi isang taong nagustuhan pagpindot para sa mga sagot pagkatapos ng lahat. Medyo matagal pa bago madaling araw. Bakit hindi ako tumuloy at uminom sa iyo? Alok ni Tyr. Ngunit umiling sa halip si Zeppelin. You better go home. May naghihintay ka na asawa, so you can't be staying out the entire night. Don't worry. I'm fine. After tonight, hindi na ako pupunta dito. Why not? Tanong ni Tyr. Dahil ba nahanap ko ang lugar na ito? Uminom si Zeppelin ng kanyang tsaa bago sumagot, hindi. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagsasanay sa aking talim. Alam ko na kung nasaan ang taong iyon. Yung manliligaw mo. Hindi. Ang dual blade wielder. Umiling si Tyr sa loob-loob. 10 years ago, natalo ka sa kanya. So, ngayong nakabalik ka na sa Strego City, balak mo siyang hamanin sa pangalawang pagkakataon. Mag-iingat ka. Nang umalis siya sa Jade Rain Tower, tinawagan ni Tyr si Carson York, ipinaliwanag niya sandali ang sitwasyon sa kanyang pagtatapos at hiniling kay Carson na huwag masyadong mag-alala. Pagkatapos noon, pumara si Tyr ng taxi pabalik sa apartment. Pag-uwi niya ay tulog na si Winifred. Nang hindi siya nagising, marahan siyang niyakap ni Tyr at nakatulog. Kinaumagahan, nagising si Winifred at pumunta sa opisina. Matagumpay na ngayong napalawak ng Autumn Field Group ang impluwensya nito sa Strego City. Gayun din, kasunod ng pagtatatag ng Southern Commerce Chamber, magkakaroon ng charity banquet na gaganapin ngayong gabi. Dadalo si Winifred sa dinner event na ito bilang chairwoman ng Southern Commerce Chamber, kaya kailangan niyang ihanda ng mabuti ang sarili. Samantala, dahil tapos na siya sa pamilya Jones, mayroon na ngayong oras si Tyr sa kanyang mga kamay. Nang walang magawa, nakipag-ugnayan siya kay Blair Zia sa pamamagitan ng video call sa maghapon, pagkatapos ay naglaro ng Sokoban saglit. Nang malapit na ang gabi, tinawag siya ni Winifred. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagayos ng kaunti si Tyr bago lumabas. Ang charity dinner ay ginanap sa Starlight City. Hindi lang malaking convention hall ang Starlight City, isa rin itong sikat na auction house sa Strego City. Ang may-ari ng Starlight City ay pinangalan ng Ferguson Ford, na kilala ng lungsod bilang isang mapagbigay na tao. Si Ferguson ay nasa negosyo ng kawanggawa sa loob ng halos 20 taon, at ang kawanggawa na kanyang itinaas sa pamamagitan ng Starlight City ay nagawang tumulong sa ilang mahihirap at rural na lugar. Mula nang itatag ang Southern Commerce Chamber, sumali si Ferguson sa kanilang hanay kasama ang kanyang Starlight City. Dahil sa kanyang impluwensya sa Strego City at sa katimugang rehiyon, naging isa si Ferguson sa mga direktor ng asosasyon. Bandang alas 7 ng gabi, opisyal na nagsimula ang charity banquet. Hinahain ng hapunan sa istilong buffet na kinagigiliwan ng mga upper class na lipunan ngayon. Si Winifred ay naging abala sa panahon ng piging. Bilang chairwoman ng Southern Commerce Chamber, kailangan niyang makilala ang maraming tao sa mga social event, at kailangan din niyang makipag-usap sa maraming lokal na dignitaryo. Sa katayuan ni Winifred ngayon, hindi na niya kailangang subukang mambola kahit kanino, kaya walang sino man ang magtatangkang makipagsapalaran laban sa kanya sa panahon ng piging. Si Winifred ay nanatiling okupado ngunit si Tyr ay sa halip.
Noong una, sinubukan niyang kilalanin ang mga lokal na dignitaryo kasama si Winifred, ngunit hindi nagtagal, nainis siya. Kaya naman, nakahanap si Tyr ng pwesto sa isang sulok na matitirahan habang hawak niya ang isang baso ng alak. Sa panahong ito, may nakakilala sa kanya. Habang ang pakikipaglaban ni Tyr kay Clemens ay inilihim sa publiko, maraming tao mula sa mataas na uri ng lipunan ng Strego City ang pumunta upang saksihan ng personal ang labanan sa isla. Kaya naman, natural lang para sa ilan sa mga taong iyon na dumalo sa piging na ito. Gusto sana nilang lapitan si Tyr, ngunit halatang hindi interesado ang huli. Dahil matitinong tao, tumigil sila sa panggugulo sa kanya pagkatapos maramdaman ang kanyang kawalang interes. Mahigit isang oras pa lang sa handaan, bored si Tyr, kaya umalis siya sa event hall para magpahinga sa koridor sa labas. Maya-maya, lumabas si Winifred para samahan siya. "Honey, sa tingin mo ba ang boring nito?" Tanong ni Winifred sa tonong humihingi ng tawad habang lumalapit. "Masyadong abala ako ngayon kaya hindi kita mapansin." Nakangiting tugon ni Tyr, "Bakit ka nag-aalala tungkol dito? Bilang chairwoman ng asosasyon, dapat kang makihalubilo. Huwag mo akong alalahanin. Matagal na ang autumn field sa Strego City at hindi pa rin matatag ang pundasyon nito, kaya maraming aspeto ang nangangailangan ng mga koneksyon upang patatagin ang katayuan nito. Magmadali sa loob at makipag-ugnayan sa mga lokal na dignitaryo. Kung mas maraming tao, mas marami tayong mga pagpipilian. Sa hinaharap, maaaring kailanganin natin ang tulong nila sa maraming bagay." Sagot ni Winifred, "For the past hour I've got to know those who need to be known. Naiinip na rin ako, kaya nandito ako para huminga." Hehe. Sabay-sabay na tumawa ang mag-asawa at saka walang sinabi habang pinagmamasdan ang night view ng lungsod. Hindi nagtagal, lumapit sa kanila ang isang lalaking nasa edad 50 na mukhang pamilyar na pamilyar. "Chairwoman Zia, so you were here?" Nakangiting bati ng lalaki. Mabilis na tumango si Winifred. "Mr. Ford, dito ka rin ba magpahinga?" Pagkatapos, ipinakilala niya ang dalawang lalaki, "Mr. Ford, this is my husband, Tyr Summers." Kabanata 604. Medyo napakaraming donasyon. "So, this is Mr. Tyr Summers." Mukhang nagulat ang lalaki at mabilis na iniabot ang kanang kamay. "Hello, my name is Ferguson Ford. I'm the owner of Starlight City. Ikinagagalak kung makilala ka." Kinamayan ni Tyr si Ferguson. Bagamat hindi niya kilala ang lalaking ito, ang katanyagan ni Ferguson at ang kanyang mga gawa ay nag-iwan ng positibong impresyon kay Tyr. Napakaraming peke sa mundong ito. Noong mga araw niya sa Rain, nakita ni Tyr ang maraming tao na ginamit ang charity work bilang front para kumita at maglaban ng pera. Nauwi sa pagsasara ni Tyr ang marami sa mga mapanlinlang na organisasyong kawang-gawa. Gayunpaman, iba ang vibe ni Ferguson. Sa unang tingin, naramdaman ni Tyr na iba ang matandang lalaki sa mga manloloko na nakilala niya. Si Ferguson ay taos-puso sa kanyang gawaing kawang-gawa. Malawakang kinikilala bilang isang mapagbigay na tao sa Strego City, ang kanyang reputasyon ay dapat magkaroon ng kahit gaanong kredibilidad. The trio had a small chat, then Ferguson said, "President Zie, charity banquet po ang event natin tonight, so may susunod na donation program. Umaasa ako na si President Zia at Autumn Field Group ay magbigay din ng ilang suporta para sa mga bata sa mahihirap na distrito ng bundok." Tumango si Winifred. "Nakaayos na ako para sa isang donasyon." Kasunod ng pagtatatag ng Southern Commerce Chamber na may Autumn Field bilang nangungunang korporasyon nito, tiyak na magbibigay tayo ng magandang halimbawa para sa iba. Itinaas ni Ferguson ang kanyang mga kamay bilang pagbati. "Salamat, President Zia, sa iyong pag-unawa. I-record namin ang bawat proseso ng donasyon at katibayan pagkatapos nito para maging transparent ang mga transaksyon. I have absolute faith in you regarding this part," papuri ni Winifred. Dagdag pa ni Ferguson, "Sa susunod, magkakaroon din tayo ng charity auction. Taon-taon, ang mga mababait na tao mula sa buong bansa ay nagpapadala ng kanilang mga mahalagang piraso sa ating Starlight City bilang isang charity donation. Pagkatapos ng mga kinakailangang pagbabawas, ang itinaas na halaga ay i-donate din sa mga rural na lugar. Maaaring tingnan ni na Pangulong Zia at Mr. Summers kung may mga piraso din na interesado sa iyo. Sa pamamagitan nito, makakapagambag ka rin sa publiko kapakanan. Walang problema." Ang magkabilang panig ay nagchat ng kaunti pa bago si Ferguson ay nagdahilan na maghanda para sa charity auction.
Nagtagal sa labas sina Tyr at Winifred. Nang magsimula na ang auction program, sunod-sunod silang pumunta sa venue. Ang mga charity auction na ito ay hino-host tuwing 2 linggo sa Starlight City. Nagkataon, ngayon ay isa sa mga araw ng auction. Sa makatuwid, hindi lamang ang mga miyembro ng Southern Commerce Chamber ang naroroon, ngunit ang mga mayayamang individual sa labas ng asosasyon ay narito rin para sa auction. Ngunit syempre, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng araw ay ang Southern Commerce Chamber. Kasalukuyang puno ng mga tao ang lugar ng auction. Dahil sa kakaibang pagkakakilanlan ni Winifred, sila ni Tyr ay naupo sa unang hanay, sa mismong gitna ng bulwagan. Bago magsimula ang auction, ibubunyag ng Starlight City ang mga donasyong natanggap nila sa charity banquet ngayong gabi. Ito ang donation program na binanggit ni Ferguson kay Winifred kanina. Matapos may hayag ang naipon na halaga ng charity banquet, iuulat ito ng media para marinig ng publiko. Bagamat mukhang peke ang pagkilos na ito, at papunahin pa ito ng mga keyboard warrior para sabihing nagpapakita sila, na ang mga taong talagang gustong gumawa ng kawanggawa ay magiging maingat, at hindi na kailangang ipahayag ito para malaman ng lahat. Ngunit sa katunayan, ang mga naturang aksyon ay kinakailangan. Dahil, ang ilang mga tao o mga korporasyon ay maaaring talagang nag-donate para sa atensyon, upang itaas ang kanilang sariling reputasyon at impresyon. Pero at least sila ay tunay na nag-donate. Hanggat ito ay hindi lamang palabas, karamihan sa publiko ay maaaring tumanggap ng gayong mga palabas ng pagkabukas palad. Ginagawa man nila ito o hindi para sa kanilang reputasyon, talagang nag-ambag sila sa kawanggawa. Bukod dito, ang mga naturang paghahayag ay maaari ring makaakit ng mas maraming tao na lumabas at mag-abuloy. Sa pamamagitan lamang nito, maaaring magpatuloy ang mga organisasyon ng kawanggawa. Umakyat si Ferguson sa entablado at binigyan ng mga manunood ng isang malalim na pagyuko upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Salamat, lahat, sa pagdalo sa auction event ng Starlight City ngayong gabi, at sa pagdiriwang din ng pagtatatag ng Southern Commerce Chamber. Ang ating Starlight City ay isang mapagmataas na miyembro din ng Southern Commerce Chamber, at ako, si Ferguson Ford, ay ikinararangal na maging isa sa mga direktor ng asosasyon. Ngayon, sa entablado, nagsimulang magsalita si Ferguson sa isang taos-pusong tono habang ipinakilala niya ang Southern Commerce Chamber at iba't ibang charity program. Hindi masyadong interesado si Tyr, kaya itinaas niya ang kanyang telepono para magsimulang maglaro. Umupo sa tabi niya, sinabi ni Winifred, "Honey, para sa charity banquet donation ngayong gabi, nag-donate ako ng napakalaking halaga sa ilalim ng pangalan ni Autumn Field. Okay lang ba iyon sa iyo, mahal? You're fully in charge of Autumn Field, and this donation is a contribution to public welfare. As long as you have faith in Ferguson Ford, the donation amount can be up to you," nakangiting sagot ni Tyr. "Salamat, mahal, sa pag-unawa." Napangiti si Winifred kay Tyr, nagpapasalamat sa kanyang konsiderasyon. Samantala, sinimulan ni Ferguson na ipahayag ang nalikom na pondo ngayong gabi. Ito ay isang kabuoang na 163 milyon. Nang may hayag ang numerong ito, nagkagulo ang venue. Nagulat ang lahat at nagpalitan ng tingin ng hindi makapaniwala. Samantala, ang media team na naka-standby ay mabilis na isinulat ang numerong ito dahil ito ay talagang mas mataas kaysa sa inaasahan. Mahigit 100 milyon ang nalikom sa charity banquet ngayong gabi. Ito ay masyadong nakakagulat. Kadalasan, humigit kumulang 10 o 20 milyon lang ang itinataas ng mga charity banquet na tulad nito. Ang pinakamagandang record nila ay halos 30 milyon lang. Habang nagsimulang mag-usap ang mga manunood, ang mga tao sa labas ng Southern Commerce Chamber ay labis na nagulat. Nakanganga ang kanilang mga bibig na kahit isang itlog ng pato ay kasya sa loob. Iba't ibang boses ng talakayan ang umalangaw-ngaw. May nagpaliwanag, ngayon ang opisyal na araw ng pagtatatag ng Southern Commerce Chamber. Ang mga korporasyon sa asosasyon ay kailangang mag-donate ng kaunti pa para itaas ang reputasyon ng asosasyon. Naiintindihan naman iyon, ngunit ito ay higit sa 130 milyon kaysa sa karaniwang halaga. Iniisip ba ng mga miyembro ng asosasyon na ang pera ay lumalaki sa mga puno? Sabi ng isa pang tao. Sa katunayan, nang basahin ni Ferguson ang mga pangalan sa entablado, siya rin ay nanginginig sa loob. Para sa isang charity banquet na Macalacom ng malapit sa 2 milyon ay talagang sobra.
Susunod, gusto kong ipahayag ang mga nag-aambag na mga individual at mga korporasyon, sabi ni Ferguson sa pamamagitan ng mikropono sa kanyang kamay. Ang Vanke Real Estate ng Southern Commerce Chamber ay nag-donate ng 6 na milyon. Ang Body Steel ng Southern Commerce Chamber ay nag-donate ng 3 milyon. Ang Auric Apparel Group ng Southern Commerce Chamber ay nag-donate ng 4 na milyon. Ang Bliss Garden Group ay nag-donate ng 880,000. Kabanata 605. 8 Fine Horses. Hindi nagtagal, halos tapos na si Ferguson Ford sa pagbabasa ng mga pangalan ng nag-ambag. Sa charity fundraiser na ito, ang mga miyembro ng Southern Commerce Chamber ay talagang nagbigay ng donasyon. Ngunit sa pagtabulate ng mga manunood, kahit na may patas na donasyon ang mga korporasyon, ang kabuuan ay halos 50 milyon lamang. Kaya, saan nagmula ang natitirang 100 milyon? Pagkatapos, binasa ni Ferguson ang huling nag-ambag, last but not least, ang presidente ng Southern Commerce Chamber, Miss Winifred Zia ng Autumn Field Group, ay nag-donate ng 100 milyon. Boom! Isang bomba ang tila sumabog sa loob ng bulwagan. Nag-donate ang Autumn Field Group ng 100 milyon. Sino ba sila? Kahit na para sa kanilang reputasyon, hindi na kailangang mag-donate ng marami. How lavish! Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dahil ang nangungunang korporasyon ng Southern Commerce Chamber Autumn Field Group ay hindi maikakailang inaasahan na mag-donate ng mas malaking halaga upang mapataas ang reputasyon nito. Ang isang donasyon na 30 milyon ay sapat na upang magdulot ng kaguluhan sa timog, ngunit sa halip ay nag-donate sila ng 100 milyon. Ito ay isip-blowing. Mayroon lamang 2 posibleng paliwanag para dito. Isa, si Winifred Zia ay dapat na marangya. 2, tulad ni Ferguson, maaaring tapat siya sa pagnanais na mag-ambag sa kawang gawa. Sa ngayon, maging si Tyr na kanina pa walang pakialam na naglalaro ng kanyang laro sa Sokoban ay napabuntong hininga at halos mabitawan ang kanyang telepono. Siu! With heart, nag-donate ka ng 100 milyon. Hindi makapaniwalang tumitig si Tyr sa asawa. Oo nga, may problema ba honey? Hindi mo naman ako masisisi sa sobrang pag-aabuloy diba? Sagot ni Winifred na naka-straight face. Nang sabihin niya ito, medyo nabahala siya, dahil ngayong pinag-isipan niya ito, medyo nakakatakot ang numerong ito. Gayunpaman, hindi niya ito pinagsisihan. Si Winifred ay isang mabait na babae, kaya ngayong nakilala niya ang isang altruistic na tao tulad ni Ferguson, gusto niya ring mag-ambag sa kawang gawa. Hindi. Nahihiyang hinagod ni Tyr ang likod ng ulo niya. Sa kabutihang palad, siya ay isang mayaman. Kung si Tyr ay kaawa-awa na tao na nabuhay sa kinita ng kanyang asawa, baka nahimite siya sa lugar mula sa paghahayag ng halaga ng donasyon. Sa entablado, muling yumuko si Ferguson sa mga nag-aambag. Sa ngalan ng mga mahihirap na bata sa mga bulubundukin, nais kong pasalamatan kayong lahat sa inyong kabutihang loob. Salamat sa inyong pag-aambag sa kawang gawa. Susunod, ang ating auction event. Nagkaroon ng masigabong palakpakan mula sa ibaba ng stage. Noon lang, sa kabilang panig ng venue, nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng full suit at naka-cross legs. Ilang upuan sa paligid niya ang walang laman, parang walang nang ahas na umupo malapit sa kanya. Palibhas ay hindi mapagmataas, ang taong ito ay wala, maliban sa isa sa 6 na direktor ng Great Sky Group, si Elias Sullivan. Siya rin ang nakababatang kapatid ng presidente ng Great Sky Group, si Sky Sullivan. Hahaha! How hilarious! Galit ba itong Autumn Field Group? Nag-donate talaga sila ng 100 milyon. Tingnan mo kung paano umaarte si Ferguson Ford sa stage. Siguradong over the moon siya sa loob. 90 million out of that 100 must be going straight sa kanyang bulsa, sabi ni Elias. Sa tabi niya, si Elias assistant kong bodyguard, sinabi ni Huxley Ward, Mr. Sullivan, nabalitaan ko na itong Ferguson Ford ay talagang nag-donate ng lahat ng pondong nalikom niya sa charity. Maaaring walang anumang paglustay na kasangkot. Nagpout si Elias. Magnakaw man siya o hindi, siya lang ang nakakaalam. Sabihin mo, gaano kaganda kung ang 100 milyon na iyon ay naibigay sa aming Great Sky Group Foundation sa halip. Napangiti si Huxley sa katahimikan, iniisip na kung ang pera ay talagang naibigay sa Great Sky Group, wala nang matitira kahit 1 sentimo. Mr. Sullivan, ang 8 Fine Horses, painting ni Master Vermeer ay ipapa-auction dito ngayong gabi. Dapat ba tayong maghanda ng budget? Tanong ni Huxley. Maghanda ng budget? Napangisi si Elias.
Kailangan ko bang mag-budget, Elias Sullivan, para sa mga bagay na gusto ko? Kapag nag-aalok ako ng isang presyo, sino ang maglalakas loob na makipaglaban sa akin para dito? Totoo yan. Oxley chuckled. At kaya, nagsimula ang auction. Nagsimulang ipakita ng Starlight City ang mga item na isusubasta sa aktibidad ngayong gabi. Dahil ang mga item ay ibinebenta para sa kawang gawa, ang mga panimulang bid ay mas mababa kaysa sa aktwal na presyo ng mga piraso. Gayun din, walang nakareserbang presyo na inilagay, kaya ito ay itinuturing na isang perk para sa mga mapagbigay na individual ng organisasyon ng kawang gawa. Gayunpaman, sa panahon ng naturang mga auction, maraming tao ang gustong makakuha ng kaunting exposure sa pamamagitan ng paggawa ng kawang gawa, kaya sa tuwing ang isang piraso ay na-auction, medyo kaunti ang mga tao ang sasali sa kompetisyon, huwag maging isang pagkawala. Titira ay hindi rin interesado sa auction, kaya pagkatapos magsimula ang aktibidad, kinuha niya ang kanyang telepono upang ipagpatuloy ang paglalaro ng kanyang laro sa Sokoban. Si Winifred, Graham Davis, at ang iba ay matamang nanunood, ngunit habang nagpapatuloy ang auction, wala silang nakitang anuman na nagustuhan nila. Makalipas ang halos isang oras, ipinakita ang grand finale piece. Ang 8 Fine Horses ay sinasabing ipininta ng isang sikat na modernong artista, si Master Vermeer. Ang pagpipinta ay sumisimbolo sa pagsulong at pagiging makalayo. Sa sandaling ito ay dinala sa entablado, ang venue ay sumabog sa mainit na talakayan. Ang mga mata ni Graham ay kumikinang sa interes. President Zia, bago pa lang ang branch ng Autumn Field Group natin sa lungsod na ito, kaya kailangan natin ng tulong sa ating imahe. Ang 8 Fine Horses na ito ang pinakaangkop. Gayun din, ang ating Autumn Field Group ay kailangang mag-iwan ng impresyon sa auction na ito, kaya ngayong naipakita na ang grand finale piece, kailangan nating makuha ito. Oo, tumango si Winifred. Tama ka. Ikaw na ang bahala sa pagtawag sa presyo mamaya. Kahit gaano kamura o kamahal, secure it. Naiintindihan. Kasalukuyang ipinakilala ni Ferguson ang pinagmulan at mga implikasyon ng 8 Fine Horses. Sa katunayan, ang piraso na ito ay hindi nangangailangan ng anumang pagpapakilala dahil sikat na ito sa loob ng mundo ng korporasyon. Bukod kina Winifred at Graham, ang ilan pa ay nagpakita ng malaking interes sa pagpipinta. Ang 8 Fine Horses ni Master Vermeer ay nagkakahalaga ng 12 milyon, at ang bidding ay nagsimula sa 8 milyon. Ang bawat pagtaas ay magiging 1 milyon. Batay sa interes ng madla, ang huling pagbebenta. Tinatayang nasa 15 milyon ang presyo. Pagkatapos ng pagpapakilala at pagpapaliwanag ng mga patakaran, sinimulan ni Ferguson ang bidding. Kaagad, maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga sagwan. Isa na rin doon si Graham at handa siyang mag-alok. Gayunpaman, biglang sumigaw ang isang mayabang at nangingibabaw na boses, mahilig ako sa 8 Fine Horses na ito. 8 milyon, at minsan lang ako mag-aalok nito. Kumilos ng matalino. Kabanata 606. Ang pinakamagandang breakthrough point. Siyempre, kung may present na hindi nakakakilala kung sino ako, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Elias Sullivan, isa sa 6 na direktor ng Great Sky Group. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, higit sa kalahati ng mga manunood ay sabay-sabay na lumingon kay Elias. Samantala, mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Ferguson Ford nang lumitaw ang isang nakakatakot na pakiramdam sa kanyang puso. Narinig ng maraming tao si Elias. Ang lalaki ay isa sa 6 na direktor ng Great Sky Group, siya rin ang nakababatang kapatid ni Sky Sullivan, na ginawang si Elias ang iyong Panginoon ng sikat na korporasyong ito. Sa pamamagitan ng pagiging interesado sa pagpipinta, siya ay karaniwang itinaya ang kanyang claim, kaya sino ang maglalakas loob na labanan siya ngayon? Sabay-sabay na ibinaba ng mga tao na sa una ay naglalayong magbid. Wala sa 12 ng mga bidder ang nang-ahas na makipagkompetensya kay Elias para sa pagpipinta na ito. Tumango si Elias bilang kasiyahan. Pagkatapos, kasama si Huxley Ward at ilang iba pang mga bodyguard sa hila, pumunta kami sa Ferguson. Mr. Ford, I've won the bid for this painting. Wala ka namang comment, di ba? Puna ni Elias. Madilim ang ekspresyon ni Ferguson. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon nang wala sa oras. Mr. Sullivan, itong 8 Fine Horses ay gawa ni Master Vermeer, at naibigay niya ang pagpipinta na ito sa ating Starlight City sa pag-asang magawa niya ang kanyang bahagi na magambag sa kawang gawa.
Ang aktwal na presyo sa merkado ng painting ay nagkakahalaga ng mga 12 milyon, sabi ni Ferguson. May kinalaman ba yon sa akin? Pinaikit ni Elias ang kanyang mga mata. I only know that I bid 8 million for days. Ngayong walang nakikipagkompetensya sa akin, may na itong painting. Si Elias Sullivan ay palaging makapangyarihan, tulad ng mga suwail na maton sa mga wet market. Ginagamit niya ang pangalan ng Great Sky Group para apihin ang iba pang bidder dito para lumayo sa painting sa halagang 8 milyong dolyar. Sa teorya, ang kanyang mga aksyon ay hindi ilegal, ngunit ito ay walang alinlangan na kasuklam-suklam. Bakit ganito ang kinikilos ng taong ito? Napakunot noo si Winifred Zia, naiinis sa inasal ni Elias. Mukhang displeased din si Graham habang sumagot ng President Zia, that Elias Sullivan is one of the directors of Great Sky Group. Since the company is deemed Great Sky of the East, our autumn field can't afford to provoke them. Pero hindi niya kayang i-bully ang ibang ganito, ani Winifred. Hinawakan niya ang sagwan mula sa kamay ni Graham, handang sumalungat kay Elias, ngunit agad na napabuntong hininga si Graham at pinigilan siya. Ang Southern Commerce Chamber ay naitatag pa lang, at ang Autumn Field Group ay hindi pa ganap na nakakasiguro ng pundasyon nito sa Strego City. Para kay Winifred na personal na humakbang at lumaban sa Great Sky Group ay talagang isang hanggal na desisyon. Samantala, naiinip na si Elias. Nanlilisik ang mata sa auctioneer, tumahol siya, napakatagal na at walang nag-aalok na lampasan ang presyo ko, bakit hindi mo hayaang mahulog ang martilyo? Sa stage, balisa ang auctioneer. Halatang naguguluhan siya dahil kung ibinagsak niya ang gavel, hindi lang ilang milyon ang mawawala sa auction event ng Starlight City, kundi madidismaya rin nila ang mabuting kalooban ni Master Vermeer. Gayunpaman, kung hindi niya ito itumba, sa halip ay sasaktan niya ang young master ng Great Sky Group, at iyon ay isang bagay na hindi niya kayang gawin. Mabilis na sinabi ni Ferguson, Mr. Sullivan, maawa ka. This painting. Bago pa matapos si Ferguson, pinutol siya ni Elias, Mr. Ford, ikaw ang nagtakda ng presyong ito. Nagbid na ako ng naaayon at ako lang ang nag-alok. You can't be trying to go against your word ngayon, ikaw ba? Pawis na pawis si Ferguson. Nakakuyom ng mahigpit ang magkabilang kamao, umabot na siya sa kumukulo, ngunit hindi siya nang ahas na maging malupit kay Elias. Ang kanyang Starlight City ay isang charity organization lamang, habang ang lakas at background ng Great Sky Group ay kapantay ng isang first-rate na tribo sa Timog. Ito ay tulad ng paghahambing ng isang maliit na bangka sa isang malaking cruise. Para sirain ng Great Sky Group ang Starlight City, kailangan lang nilang sabihin ang salita. Hindi inisip ni Ferguson ang pagkawala ng kanyang mga ari-arian, ngunit kapag ang organisasyon ng kawanggawa ay gumuho, maraming ulila o may sakit na mga bata ang mawawala ng tirahan. Mr. Sullivan, maawa ka. Gagamitin ang auction price ng painting na ito para sa pagtatayo ng Project Hope Schools at orphanages. Sa kasalukuyan ay maraming kaawa-awang mga bata na walang tirahan, at maayos na edukasyon. Pakiusap ni Ferguson. Sinusubukan niyang gamitin ang pangangatwiran na ito para hikayatin si Elias, ngunit sa halip ay ngumisi ang huli. Ano ang kinalaman sa akin ng kaligtasan ng mga batang iyon? Ferguson Ford, alam mo ang lugar mo. Kung hindi mo martilyo ang palo, hindi ko ibibigay sa iyo ang 8 milyon, ani Elias. Agad na namutla si Ferguson, hindi alam ang gagawin. Tila may edad pa siyang 10 taon. May nagmamakaawang tingin, lumingon siya sa audience sa ibaba ng stage. Minamahal na mabait na mga individual, mayroon bang gustong mag-alok ng higit sa 8 milyon? Gayunpaman, walang nang-ahas na tumugon. Bagamat maraming tao ang nagalit sa kung paano sinusubukan ni Elias na samantalahin sa isang charity auction, silang lahat naglakas loob lamang na magalit sa katahimikan. Napangisi si Elias. Ferguson Ford, mahalaga ang oras ko. Wag mo akong abalahin. Secure the deal now. Otherwise. Sa paglipas ng panahon, isang mayaman at nangingibabaw na boses ang tumawag, 10 milyon. Si Tyr Summers iyon. Agad namang napalingon sa kanya ang lahat. Itinaas ni Tyr ang paddle na inagaw niya kay Graham. Hindi makapaniwalang nakatingin sina Graham at Winifred kay Tyr. Mabilis na sabi ni Winifred, Honey, you. Dahil gusto mo ang painting na ito, binibili ko ito para sa iyo. Isa pa, hindi natin hahayaang masira ang isang langaw na ganito ang isang charity auction, ani Tyr. Kasalukuyang nalilibang si Tyr. Dati,
Hindi siya makahanap ng paraan para makipag-ugnayan sa Great Sky Group, pero sinong hindi mag-aakalang makakatanggap siya ng napakagandang pagkakataon ngayon. Ang Elias Sullivan na ito ay isa sa 6 na direktor ng Great Sky Group, at nagkataon na naghihirap si Tyr dahil sa kawalan ng breakthrough point. Hindi ba ito ang pinakamagandang breakthrough point? Ngayon, makikipag-away si Tyr kay Elias para subukan ang mga limitasyon ng Great Sky Group. Gusto niyang malaman kung ano ang mga plano ng kumpanya. Nagkaroon ng isa pang round ng mga talakayan at mga tandang. Sino? Sino ang lalaking iyon? To think he would dare go against Great Sky Group's Elias Sullivan in public. He's sitting beside Chairwoman Zia. Could he be acting as per her instructions? Ang Autumn Field Group ba ay nagbabalak na labanan ng Great Sky Group? Hindi ba't medyo padalos-dalos sila? Habang lumilipad ang iba't ibang talakayan, nabigla si Ferguson, habang si Elias ay nakakunot ang noo. Brat, how dare you get on my Elias Sullivan's nerves? Umuso si Tyr. Ikaw ba ang emperador? Naiinis ka na sa iba, kaya bakit hindi ako magalit sa iyo? At saka, patas na kompetisyon ito. Ano ang ikinagagalit mo? May lakas ng loob ka. Inilipat ni Elias ang tingin kay Winifred na nakaupo sa tabi ni Tyr. This day belongs to your Autumn Field Group. Is your company trying to go against my Great Sky Group? Kabanata 607. At 1 sentimo. After seeing Tyr Summers step up, naging matapang din si Winifred Zia. This is a fair competition, so why do we have to make it a corporate issue? Mr. Sullivan, hindi ka ba masyadong maliit? Sabi niya. Ikaw. Nanggigigil si Elias Sullivan. Malumanay na nagsalita si Tyr, so tataasan mo ba ang bid mo o hindi? Kung hindi, magiging akin ang painting na ito. Marahas na nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Elias bago ito ngumisi. Sige, kung gusto mong maglaro, laruin kita. 10 milyon. At 1 sentimo. Nagkagulo ang venue. Mabilis na nagkomento si Ferguson Ford, Mr. Sullivan, ang bawat dagdag ay kailangang hindi bababa sa 1 milyon. Ginagawa ko ang gusto ko. Kagatin mo ako, sabi ni Elias, na naghahaman ng tingin kay Tyr. Itinaas muli ni Tyr ang kanyang sagwan, puno ng pangangibabaw. 20 milyon. Ay! Ungol ni Elias. Hindi lang nagulat si Elias, pati si Ferguson at ang ibang mga taong naruroon ay natulala rin. Ito ay 1 beses na higit pa kaysa sa orihinal na alok. Kakausap lang ni Elias tungkol sa paglalaro ni Tyr, pero nang magsalita si Tyr, pasabog na alok ito. Sa ilang sandali, naramdaman ni Elias na napakalayo na niya para huminto ngayon. Nag-aapoy ang mukha niya, bagamat hindi gaanong malaki sa kanya ang 20 milyon, hindi niya kailangang gumastos ng ganito. Pero ngayong nakatakda na siyang hamanin si Tyr, hindi naman niya siguro maiiwasan, di ba? 20 milyon. At 1 sentimo. Alok ni Elias. 50 milyon. Kontra ni Tyr. Ito ay katapangan. Ang lahat ay naaaliw habang ang bulwagan ay nagkagulo. Ang 50 milyon ay sobrang nakakatakot. Ang pagpipinta na ito ay nagkakahalaga ng 15 milyon, ngunit ang lalaki ay nag-aalok ng 50 milyon. Masyado ba siyang maraming pera para masunog? Nakanganga din si Ferguson, mukhang hindi makapaniwala. Samantala, si Elias naman ay mukhang kakakain lang ng alikabok. Alam niyang kung ipagpapatuloy niya ang pakikipagkompetensya kay Tyr, siya ang mawawala ng mukha. Kayang-kaya ni Elias ang 50 milyong dolyar, ngunit ang mawala ng milyon-milyon para sa kapakanan ng pagkapanalo laban kay Tyr ay hindi sulit. How dare you go against me? Galit na galit si Elias habang pinandilatan ng mga dagger sina Tyr at Winifred. Marunong ka bang mag-spell ng kamatayan? Ngumiti si Tyr. Ano? Gusto mong maging magaspang? Naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, lumingon si Elias kay Huxley Ward. Si Huxley ay isang kahangahangang eksperto na naglingkod kay Elias sa loob ng maraming taon. Habang ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay hindi lumampas sa 3 aces ng Great Sky Group, hindi rin siya mahina. Kung utusan siya ni Elias na kumilos, hindi magdadalawang isip si Huxley. Lumingon siya at tinutukan ng suntok si Tyr. How dare you go against Great Sky Group's Mr. Sullivan? You must have a death wish. Ulalas ni Huxley habang sinisingil niya si Tyr. Parang bakal na martilyo, ang kanyang kamao ay mabangis na nabasag sa ulo ni Tyr. Gayunpaman. Bam! Tumayo si Tyr at casual na binato ng suntok si Huxley.
Nagbanggaan ang dalawang kamao, at may tunog na kaluskos, na sinundan ni Huxley na napabalikwas bago lumapag sa lupa. Umalangaw-ngaw sa loob ng auction hall ang kanyang hysterical na iyak. Sa isang suntok lang, na-disable na ni Tyr ang buong braso ni Huxley. Ang bulwagan ay nahulog sa patay na katahimikan, na may tanging mga hiyawan ni Huxley na nagpapadala ng mga nakakatusok na sensasyon sa anit ng isa. Nakaramdam si Elias ng lamig sa kanyang gulugod. Tumingin siya kay Tyr at nagtanong, "Ikaw? Sino ka ba talaga?" Simpleng sagot ni Tyr, "Tyr Summers." "Ikaw si Tyr Summers." Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Elias. Dapat niyang malaman na ang taong kayang umupo sa tabi ng presidente ng Autumn Field Group at may ganoong kalaking kapangyarihan ay walang iba kundi si Tyr. Pagkatapos ng lahat, sina Tyr Summers at Winifred Zia ay mag-asawa. Ang bulwagan ay sumabog sa kaguluhan. Walang inaasahan na si Tyr Summers, na bumuwag sa Southern Business Association, ay inalis ang pamilyang Saxton, at tinalo si Master Clemens sa Lake Tyr ilang araw bago, na maging ganito kabata. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang makipaglaban sa isa sa mga direktor ng Great Sky Group. Ang taong kasing tapang ni Tyr ay maaaring walang paggalang na ipakita kay Elias. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Elias. Hindi niya akalain na makakasundo niya si Tyr sa auction na ito. Dati, binigyan sila ni Sky Sullivan ng mahigpit na babala na bago matapos ang proyekto, bawal silang gumawa ng conflict sa grupo ni Tyr. Gayunpaman, sa walang ingat na personalidad ni Elias, hindi niya napigilan ang sarili. "So, ikaw pala si Tyr Summers. I was just about to look for you. And now that I've met you today, Ngunit bago pa matapos si Elias, tiniis ni Huxley ang kanyang matinding sakit para mabilis na bumangon at humarang sa kanya, "Mr. Sullivan, huwag kang padalos-dalos. Nag-utos na ang presidente." Malakas na nagmura si Elias. Pinaril si Tyr ng isang mabangis na tingin, lumabas siya ng auction hall, galit na galit. Nagkaroon muli ng kaguluhan. Nahirapan si Elias Sullivan sa kamay ni Tyr, kaya bakit siya umalis ng ganoon? Sa kanyang personalidad, dapat ay nanawagan siya ng mga manlalaban para bugbugin si Tyr. Kung tutuusin, hindi pa nakita ng Strego City ang araw kung saan nilamon ni Elias ang kanyang galit at lumayo. Bukod dito, kahit na sikat ngayon si Tyr sa Strego City, walang dahilan para matakot sa kanya ang Great Sky Group. Talagang napakalakas ni Tyr Summers para talunin si Master Clemens, ngunit talagang nakakatakot ang 3 aces ng Great Sky Group. Tyr mused to himself, mukhang may plano talaga ang Great Sky Group, kaya ayaw nilang magdulot ng conflict ngayon. Time is of the essence, kailangan nating malaman agad kung ano ang ginagawa nila. Pagkaalis ni Elias, mainit pa rin ang usapan sa bulwagan. Mabilis na sinabi ni Ferguson, "Salamat, Mr. Summers, sa pagtulong sa amin. Kung mahilig ka sa 8 fine horses na ito, maya-alok namin sa iyo ang painting na ito sa normal na presyo ng pagbebenta." Nakangiting tumayo si Tyr. "Hindi yun kakailanganin. Tumawag ako ng 50 million, so 50 million ang babayaran ko. Ito ay isang kontribusyon sa kawanggawa pagkatapos ng lahat. Mr. Ford, salamat sa paggawa ng iyong bahagi para sa mga mahihirap na bata sa kanayunan sa lahat ng mga taon na ito. Kung ang mundo ay may ilang higit pang mga tao na katulad mo, iyon ay magiging mahusay." Pagkatapos, sa ilalim ng pagsusuri ng lahat, hinawakan ni Tyr ang kamay ni Winifred at lumabas ng auction hall. Tungkol sa kung ano ang darating, iyon ay ipaubaya kay Graham Davis upang harapin. Pagkalabas ng auction hall ay naghanda na sina Tyr at Winifred para magmaneho pauwi. Habang mukhang hindi komportable si Winifred sa loob ng sasakyan, nagtanong si Tyr, "What's wrong, sweetheart? Mukhang balisa ka." Sumagot si Winifred, "Honey, that Elias Sullivan is one of Great Sky Group 6 directors. Kamakailan lang ay nagpadala ako ng isang tao para imbestigahan ang korporasyong ito." Habang may sinasabi ang Great Sky of the East, half city of the West sa Strego City, ang Great Sky Group ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Jones. Ngayong nasaktan mo si Elias Sullivan sa auction ngayon, tiyak na magkakaroon ng gulo. Ngumiti si Tyr. "Huwag kang mag-alala. O nakalimutan mo na ba kung ano ang ginawa ko sa Strego City? Gusto kong magkaroon ng conflict sa Great Sky Group. Bago ito, nag-aalala ako tungkol sa hindi pagkakaroon ng breakthrough point, ngunit nagkataon, si Elias Sullivan nahanap na lang tayo." "Pero honey, wala nang pero." Kinurot ni Tyr ang pisngi ni Winifred habang nakangisi. "Gawin mo lang ang kailangan mong gawin.
Bumagsak man ang langit, andito ang asawa mo para suportahan ka. Kabanata 608. Ang galit na si Elias Sullivan. Gabi na, sa loob ng isang marangyang mansyon sa silangang bahagi ng Strego City, na puno ng galit na galit ang kalangitan sa gabi, na sinundan ng malalakas na kalabog. Mahigit milyon-milyong halaga ng palamuti ang nabasag sa sala ng mansyon, habang patuloy na lumalaki ang mga ugat sa noo ni Elias Sullivan. Ang lalaki ay namumula sa galit. Ang kanyang mga lingkod ay nakatayong takot na takot sa isang tabi, na mukhang natatakot. Si Elias ay isang sampungin na tao na kapag siya ay naghagis, maging ang kanyang mga katulong ay maaaring mahuli sa labanan. Nagtataka sila kung sino ang nagpalakas ng loob sa demonyong ito ngayon para gawin siyang Mayrita. Nang matapos magtantrum si Elias, tumawag siya para kay Huxley. Huxley Ward, kunin mo ang sarili mo dito. Habang ang isang braso ay nakasuot pa rin ng cast at mga benda, nagmamadaling tumakbo si Huxley mula sa labas ng pinto. Mr. Sullivan, magtipon kayo ng ilang lalaki. Ipunan sila ngayon din. Gusto kong patay na ang buong pamilya ni Tear Summers ngayong gabing walang libingan. Ang mga lalaking binanggit ni Elias ay walang iba kundi ang mga tao ng underground community sa Strego City. Habang ang Great Sky Group ay isang legal na korporasyon, tiyak na mayroon silang mga koneksyon sa likod ng mga eksena. Kung hindi, paano sila naging mabilis sa paglipas ng mga taon? Sa simula, marami sa 6 na direktor ang nakipag-ugnayan sa mga tao ng underground society, lalo na si Elias, na may mga subordinate doon. Natarante si Huxley sa desisyon ni Elias. Mr. Sullivan, hindi ito gagawin. Nag-utos ang Pangulo na walang sino mang makikipag-away kay Tear Summers sa mahalagang panahong ito. Kung pupunta tayo at bigyan ng problema si Tear Summers ngayon, tiyak na parurusahan tayo ng presidente. At saka, medyo malakas ang Tear Summers na iyon. Nabalitaan ko na mayroon siyang grupo ng mga nakaka-agresibo na makapangyarihang mga subordinate. Kung pupunta tayo, baka hindi natin magawa para manalo. Katatapos lang magpayo ni Huxley nang marahas siyang sinaway ni Elias, shut up. There's this rule in Strego City that only I, Elias Sullivan, above everyone else. No one has dared to go against me. But this Tear Summers actually had the nerve to offend me. For that, I want his whole family dead. Not only him, but I also want to deal with his wife, Winifred Zia. Sa pagbanggit kay Winifred, bumungad sa ekspresyon ni Elias ang isang malisyosong intensyon. Speaking of which, ang ganda ng Winifred Zia na yan. I think she's na di magkalayo with Lilia Gibson, only younger, hehe. Noon pa man ay mahal ni Elias si Lilia, at hindi ito lihim sa Great Sky Group. Gayunpaman, kakaiba ang pagkakakilanlan ni Lilia na kahit si Sky Sullivan ay kailangang magpakita ng kanyang paggalang. Kaya naman, kahit na si Elias ay magkaroon ng 10 beses ng lakas ng loob, hindi siya kailanman maglalakas loob na kumilos ayon sa kanyang mga paghihimok. Pero ngayon, may isang babae na kayang makipagkompetensya kay Lilia sa hitsura. Ang diablo na pag-uudyok sa puso ni Elias ay walang alinlangan na mas mabangis. Sa pag-asa sa kanyang katayuan at background sa Great Sky Group, walang bagay na hindi niya mapangahas na gawin. Hiningi ni Elias, Huxley, wala akong pakialam kung payag ka o hindi, ipunan mo ang mga lalaki ngayon din. Ngayong gabi, gusto kong patay na si Tear Summers, at pagkatapos ay patulugin ko ang kanyang asawa. Makapangyarihan ang lalaking iyon. Kaya niyang magsalita ng 100 ng mag-isa. Pagkatapos, kukuha ako ng 300, 500, o kahit 1,000 lalaki. Tumanggi akong maniwala na ako, si Elias Sullivan, ay hindi makakapagtanggal ng isang Tear Summers lang dito sa Strego City. Ngunit, Mr. Sullivan, may gustong sabihin si Huxley pero naputol siya ni Elias, hindi mo ba ako naiintindihan? Sabi ko go. Sige. Habang si Huxley ay nag-aatubili, siya pa rin ang nasasakupan ni Elias, kaya kung ano ang iutos ni Elias sa kanya, maaari lamang niyang sundin. Tumalikod siya para umalis sa mansyon, handang magtipon ng ilang lalaki. But then, biglang pumasok sa kwarto ang isang matipuno at matipunong lalaki. Hold up. Get back inside. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si James Martin, isa sa 3 aces ng Great Sky Group. Sa kabila ng kanyang matapat na hitsura, siya ay isang mapanganib na tao. Sa 3 aces, si Sky ang higit na nagtiwala kay James, at maliban kay Lilia, wala sa 6 na direktor ang nang-ahas na labanan si James. Mr. Martin.
Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Huxley habang nakatayo siya sa lugar na iyon. Magwala. Itinulak ni James si Huxley palayo, nagkataong itinulak ang nasugatang braso ng huli. Dahil sa sobrang sakit ay napangiwi si Huxley habang namumuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nagmamadaling lumapit si Elias kay James, nakaramdam ng pagkabalisa. Mr. Martin, bakit ka nandito? Patanjin tingin sa basurahang sala, bahagyang napangiwi si James. Mr. Martin, masyadong nakakawili ang Dear Summers na iyon. Wala man lang siyang iniisip tungkol sa Great Sky Group natin. Malamang hindi mo narinig, pero sa auction ng Starlight City ngayon, actually. Boom! Bago pa man makatapos ng pagsasalita si Elias, may mapurol na tunog mula sa kung saan bumaon ang kamao ni James sa dibdib ni Elias. Hindi man ito mabigat na suntok, nagawa nitong mapalipad si Elias, na inihagi sa isang sofa. Mr. Martin, kung gusto mong mamatay, matutulungan kita dyan. Ang tila simpleng pag-iisip ni James ay biglang naging mabangis. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay naglabas ng nakakatakot na aura, na para bang siya ay naging ibang tao ng buo. Nanginginig si Elias sa loob. Hinding-hindi siya magtatanong kung binibiro ba siya ng taong ito. Kung akitin ni Elias si James, tiyak na aaksyon ang huli laban sa kanya. Kaya naman, isang matinding takot ang sumagip sa isip ni Elias. I'm sorry, Mr. Martin. Umuso si James. Kung maglakas loob kang baliwalain ang babala ng Pangulo at pukawin si Dear Summers sa isang napakahalagang oras, kapag may nangyaring sumisira sa plano, kahit 10 buhay ay hindi sapat para magsisi ka. Elias Sullivan, I'm letting you off this once. If there's a next time, I'll smash your ribcage. Pagkasabi nun ay umalis na si James nang hindi lumilingon. Matagal bago nakabawi si Elias mula sa kanyang pagkabigla at takot. Mr. Sullivan. Mabilis na lumapit si Huxley kay Elias. Ayos ka lang ba, Mr. Sullivan? Nakahiga si Elias sa sofa, hinihimas ang kanyang dibdib habang unti-unting naging nananakot ang kanyang ekspresyon. Think. Let me try thinking some more. I can't just let things end this way. Kahit prangka itong sinabi ni James, tumanggi si Elias na sumuko. Eto na. Bagamat naiinis si Elias, medyo nakonsensya siya sa paglabag sa mga patakaran at paghamon kay Tyr sa napakahirap na oras. Pero maya-maya, may pumasok na naman sa isip niya. Huxley, tawag ni Elias. Yes, Mr. Sullivan, sagot ni Huxley. Pinalaan kami ng aking kapatid na para sa kapakanan ng maayos na tagumpay ng proyekto, hindi namin dapat pukawin si Tyr Summers sa napakahalagang oras upang maiwasan ang anumang mga sakuna. Kabanata 609. Krisis ng Starlight City. Tumango si Huxley Ward at sinabing, tama na, Mr. Sullivan. Isantabi muna natin ang bagay na ito. Kapag natapos na ang proyektong iyon, ang pag-aalaga sa isang Tyr Summers ay isang piraso ng cake. Hahayaan na lang natin siyang maging mayabang. Ilang araw pa bago siya ibaba. Hehe. Nagsimulang tumawa si Elias Sullivan. Nakakatakot itong tumawa. Naku, Huxley, napakaraming donasyon ang natanggap ni Ferguson Ford ngayong gabi, at tiyak na malaki ang kinita niya sa auction na iyon. Sa tingin mo, ibibigay niya talaga ang pera. Si Ferguson Ford ay sikat sa Strego City sa pagiging isang charitable man, kaya malamang nagagawin niya, sagot ni Huxley. Ha. Kahit mag-donate siya, kailangan niyang gawin ito sa pamamagitan ng foundation ng Great Sky Group natin. Umagalpak sa tawa si Elias habang may nabuong plano sa kanyang isipan. I won't touch Tyr Summers, nor Autumn Field Group. Pero kung atakihin ko si Ferguson Ford, dapat walang makapagsalita, di ba? Haha. Mahigit $100 milyong ang pinag-uusapan natin. Kung ito ay naibigay sa pamamagitan ng Great Sky Group Foundation, sabihin mo, Huxley, magkano sa tingin mo ang kikitain natin? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Huxley. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kawalang karunungan si Elias. Kung ang donasyong ito ay dumaan sa Great Sky Group Foundation, maaaring wala na kahit isang sentimos, salamat kay Elias. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit itinatag ang Great Sky Group Foundation ay hindi para sa kawang-gawa. Mr. Sullivan, anong balak mong gawin? Tanong ni Huxley. Simple lang. Nagsindi ng tabako si Elias at kumuha ng drone nito bago nagbuga ng mga puting usok.
Bukas ng umaga, magpadala ng isang tao upang ipaalam sa Starlight City na ang lahat ng mga donasyon na natanggap nila kagabi ay dapat iharap sa pamamagitan ng ating Great Sky Group Foundation. Kung hindi, kailangan nilang pasanin ang mga kahihinatnan. Tama, magdagdag ng isa pang kondisyon mula ngayon, lahat ng mga donasyon at kita mula sa mga auction ay kailangang dumaan din sa ating Great Sky Group Foundation, walang negosasyon. Napabuntong hininga si Huxley. Maging siya ay naramdaman na masyadong malayo ang mararating ni Elias. Ito ay tahasang ninakawan ng Starlight City. Kinaumagahan sa Starlight City, sa loob ng opisina ni Ferguson, iniuulat sa kanya ng kanyang assistant ang halaga ng donasyon na natanggap nila kagabi. Pareho rin silang nag-uusap kung paano nila ibibigay ang mga donasyon at kung saan ipapamahagi ang pera. Tama ang kutob ni Natir Summers at Winifred Zia. Si Ferguson ay talagang taos-puso sa kanyang misyon na gumawa ng kawang-gawa. Bawat donasyon na natanggap ng Starlight City, pagkatapos bawasin ang mga kinakailangang bayarin, ay i-donate lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, ang Starlight City ay nakaipon ng mahigit 500 milyong dolyar ng donasyon. Bukod dito, nakipag-ugnayan din si Ferguson sa mga charity worker mula sa ibang mga probinsya sa buong bansa, na may planong pagsamahin ang mga legal na organisasyon ng kawang-gawa sa isang malaking katawan. Sa pamamagitan nito, maaari silang lumaki sa laki at tumulong sa mas maraming tao na may mas mataas na saklaw. Gayunpaman, ang proyektong ito ay kasalukuyang nasa yugto ng pagpaplano. Ang opisyal na pagsasakatuparan nito ay magiging lubhang mahirap na nangangailangan din ng maraming oras at pera. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob si Ferguson. Naniniwala siya na kung patuloy siyang magsisikap, balang araw, matutupad niya ang pangarap na ito. Lawson, dahil malaking halaga ito, kailangan itong hatiin. I'm giving you a month's time to personally take care of this. Also, you have to record each distributed donation clearly. There shouldn't be any ambiguity, sabi ni Ferguson. Oo, Mr. Ford. Mabilis na tumango ang kanyang katulong. Sa katunayan, nasanay na siya sa trabaho, ngunit ang halaga sa pagkakataong ito ay masyadong malaki kaya kailangan ng mas komplikadong proseso. Sige, mag-ingat ka dito. Nakaramdam ng kasiyahan, nagsindi ng sigarilyo si Ferguson. Para sa mga distrito ng bundok sa lalawigan ng Ceres, ang mga bata doon ay kasalukuyang kinakailangang dumaan sa isang mapanganib na one-plank bridge upang makarating sa paaralan. Ang isang bahagi ng donasyong ito ay maaaring gamitin sa paggawa ng tulay. Kapag ito ay tapos na, pangalanan itong Autumnfield Tulay. Naiintindihan, Mr. Ford, sagot ng kanyang katulong. Sige, pwede ka nang mauna. Kinuha ni Ferguson ang kanyang sigarilyo at saka marahas na umubo. Mabilis na sinabi ng kanyang katulong, Mr. Ford, kailangan mong huminto sa paninigarilyo. Hindi kaya ng iyong katawan. Pinayuhan din ng doktor na alagaan mo ang iyong kalusugan. Nakangiting tugon ni Ferguson, okay lang. I'm in a great mood now, kaya hindi dapat maging problema ang isang sigarilyo. Hindi, nanatiling matatag ang katulong. Mr. Ford, kailangan mong bantayan ang iyong kalusugan. Kung may mangyari sa iyo, ang mga bata sa mga distrito ng bundok. Bago pa matapos ang katulong, ngumiti si Ferguson at inilabas ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Inilabas din niya ang pakete ng sigarilyo at lighter sa kanyang drawer at itinapon sa basurahan. Ito ay sapat na, tama ba? Tanong niya. Nakangiting tumango ang katulong. Mr. Ford, babalik na ako sa trabaho. Sige na. Gayunpaman, sakto nang tumalikod ang katulong upang lisanin ang opisina ni Ferguson, itinulak ang pinto ng silid. Makikitang galit na galit ang kinatawan ng relasyon sa publiko ng Starlight City para sabihing, Mr. Ford, may nangyaring masama. Great Sky Group, Great Sky Group, kumunat ang noo ni Ferguson. Ano ito? Sagot ng kinatawan, hinihiling ng foundation ng Great Sky Group na ilipat sa kanila ang mga nakalap na donasyon ng ating Starlight City, para mailabas nila ang mga donasyon. Ang kanilang katwiran ay masyadong maliit ang lugar ng tulong ng ating Starlight City, at gagamit ang Great Sky Group Foundation. Ang donasyon para makatulong sa higit na nangangailangan. Preposterous. Nag-alab sa galit si Ferguson. Hindi ba't pinagnanakawan lang tayo? Sumimangot din ng husto ang assistant ni Ferguson. Alam ng lahat sa Strego City na ang Great Sky Group Foundation ay para sa money laundering kung ang donasyon ng Starlight City ay ipamahagi sa pamamagitan nila, 70% ng pondo ay mapupunta sa kanilang mga bulsa. Paano natin ito papayagan?
Dagdag pa ng kinatawan, sobra talaga ang kahilingang ito. Ngunit napakalakas ng Great Sky Group, hindi maaaring manalo ang ating Starlight City laban sa kanila. Pupunta tayo sa mga opisyal, sabi ng katulong na nagngangalit ang mga ngipin. Tumanggi akong maniwala na sa kanilang titulong Great Sky of the East, talagang mababaluktot nila ang mga patakaran. Ang kanilang kahilingan ay lubos na hindi makatwiran. Hindi uobra, sabi ng kinatawan. Kung makakagawa ng aksyon ang mga opisyal, matagal na natin silang pinuntahan. Ayon sa mga legal na pamamaraan, hindi nila eksaktong nilalabag ang mga patakaran. Gayun din, sa kanilang background, madali silang makakuha ng pag-aproba mula sa mga opisyal upang pagsamahin ang Starlight City sa Great Sky Group. Kapag nangyari iyon, mawawalan tayo ng anumang karapatang magsalita. Ang katulong ay nasa kanyang mga daliri sa paa dahil sa pagkabalisa. Lumingon siya kay Ferguson at nagtanong, Mr. Ford, ano ang gagawin natin? Kabanata 610. Namumuno. Nakayuko, kinuha ni Ferguson Ford ang pakete ng sigarilyo mula sa basurahan at nagsindi ng stick. Gusto siyang pigilan ng kanyang assistant, ngunit kinawayan siya ni Ferguson. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsalita pa at masunaring tumalikod. Mr. Ford, paano natin ito haharapin? Tanong ng kinatawan. Kung hindi natin susundin ang kahilingan ng Great Sky Group, maaaring magdulot ito ng mga sakuna sa ating Starlight City. Natahimik si Ferguson sa loob ng mahabang panahon bago bumigkas ng dalawang mapagpasyang salita, huwag pansinin sila. Ngunit, Mr. Ford, there's no need to say more. We won't compromise. Ipagpatuloy mo ang trabaho mo at ipaubaya mo sa akin ang iba, ani Ferguson. Sige. Ang kinatawan at katulong ay umalis sa opisina ni Ferguson. Ipinagpatuloy ni Ferguson ang paghithit ng sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, sunod-sunod na pagbuga hanggang sa tuluyang matapos ito. Pagkatapos, nagsimula na naman siyang umubo ng marahas. Biglang nakatikim ng metallic liquid mula sa kanyang lalamunan, agad na tinakpan ni Ferguson ang isang panyo sa kanyang bibig. Nang tanggalin niya ito, nakita niya ang isang patch ng dugo sa tela. Huminga siya ng malalim, itinago niya ang panyo sa kanyang drawer na may lungkot sa kanyang mga mata. Makalipas ang halos kalahating oras, tumunog ang telepono ni Ferguson. Nagpakita ng kakaibang numero ang caller ID. Habang hindi niya alam kung sino iyon, may kutob siya kung sino iyon. Nang matanggap na ang tawag, mula sa kabilang dulo ay lumabas ang bonggang boses ni Elias Sullivan, Mr. Ford, tinanggihan lang ng Starlight City mo ang request ng Great Sky Group ko. Are you trying to go against us? Nagpop up na ang mga ugat sa noo ni Ferguson. Kasalukuyan siyang nagngangalit sa galit, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang tono habang sinasabi niya, Mr. Sullivan, ang ating Starlight City ay taos-puso sa paggawa ng kawang-gawa, at mayroon na tayong mga sopistikadong channel ng donasyon, kaya... Bago pa matapos si Ferguson ay tinahol siya ni Elias, Ferguson Ford, anong ibig mong sabihin dyan? Ibig mo bang sabihin ay hindi sincero ang foundation ng Great Sky Group natin sa paggawa ng charity? O minamaliit mo lang kami? Mr. Sullivan, hindi ko po sinasadya. Itigil mo na yan. Let me tell you upfront right now. Hindi lamang ang iyong kasalukuyang naipon na halaga ng donasyon ay kailangang dumaan sa aming Great Sky Group Foundation, ngunit ang lahat ng hinaharap na pondo na malilikom ng Starlight City ay kailangan ding ipamahagi sa pamamagitan ng Great Sky Group Foundation. Kung hindi, mawawala sa Strego City ang buong Starlight City. Mr. Sullivan. Toot, toot, toot. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Ferguson na magpaliwanag, binaba na lang ni Elias ang tawag. Sa sandaling iyon, tila tumanda si Ferguson ng ilang taon. Dahil masama na ang kalusugan niya, mas haggard na siya ngayon. Si Ferguson ay nagsimulang umubo muli ng marahas. Nang hawakan niya ang panyo sa kanyang bibig, may isa pang patch ng dugo. Hindi kailanman sasang-ayon si Ferguson sa mga walang katotohanan na kahilingan ni Elias, dahil kung gagawin niya, ang Starlight City ay magiging isang tool sa paggawa ng pera para sa Great Sky Group. Hinding-hindi papayag si Ferguson na mangyari ang ganoong bagay. Gayunpaman, napakalakas ng Great Sky Group sa Strego City. Ang kumpanya ay parang isang malaking barko. Sa pamamagitan ng dahan-daang paghahalo sa tubig, ang mga alon na nalikha ay maaaring durog sa Starlight City. Kaya naman, talagang nalilito si Ferguson sa kung ano ang gagawin ngayon. Hindi rin nagbibiro si Elias.
Sa susunod na 2 araw, gamit ang lakas ng Great Sky Group, nagsagawa siya ng sunod-sunod na pag-atake at pagpaparusa sa Starlight City. Sa pamamagitan man ng legal o underground na paraan, walang kakayahan ang Starlight City na labanan ang mga pag-atake. Pagkalipas ng 2 araw, naghanda si Elias ng isang panig na kasunduan upang pilitin na pagsamahin ang Starlight City sa Great Sky Group Foundation, upang gawing tool sa paggawa ng pera ang Starlight City para sa asosasyon. Sa loob ng 2 araw, nawalan ng timbang si Ferguson. Nakaupo sa kanyang opisina, patuloy siyang humihit-hit ng sunod-sunod na sigarilyo hanggang sa mapuno ang silid ng nakakasakal na amoy ng nikotina. Sa tabi niya, hindi na siya kayang panoorin ng kanyang katulong na si Lawson. Lumapit siya, inagaw ang sigarilyo sa kamay niya, at itinusok ito sa ashtray, at sinabing, "Mr. Ford, hindi ka na dapat manigarilyo." Gayunpaman, bumantong hininga lamang si Ferguson bago kumuha ng panibagong sigarilyo at sinindihan ito. "Mr. Ford. Lawson, mangyaring umalis sa ngayon," sabi ni Ferguson. "Ngunit, mangyaring umalis. Hayaan mo akong magkaroon ng oras na mag-isa. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako." Hindi manalo laban kay Ferguson, umalis si Lawson sa opisina na walang magawa. Isang segundo pa lang ay nakaalis na siya nang biglang bumukas muli ang pinto. "Sabi ko, umalis ka na." Nagsisimula ng Mayna si Ferguson, ngunit sa halip, si Winifred Zia ang humarap sa kanya at kinumpiska ang kanyang pakete ng sigarilyo at lighter. "Mr. Ford, balita ko mahina daw baga mo kaya mas mabuti na huwag kang manigarilyo masyado." "O mas mabuti pa, huwag kang manigarilyo," sabi ni Winifred habang inihagis ang pakete ng sigarilyo at lighter sa basurahan. Nang makitang si Winifred, iyon ay agad na bumangon si Ferguson. "Chairwoman Zia, bakit ka nandito?" Sumunod kay Winifred ay si Tia Summers. Mabilis din siyang binati ni Ferguson, "Mr. Summers, nandito ka rin. Dali, maupo ka na." Tubuhusan na sana ni Ferguson ang tsasin na Tia at Winifred, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Winifred. "Mr. Ford, you don't have to be so courteous. With your health being this bad, why don't you go to the hospital?" Nag-aalalang tanong ni Winifred. Umiti si Ferguson. "Ayos lang po ako, Miss Zia. 12 taon ng problemado ang baga ko sa lumang sakit. Kilalang kilala ko ang katawan ko." Alam ni Winifred na matigas ang ulo ni Ferguson, kaya pinipigilan niyang magsalita ng sobra. "Mr. Ford, about matters with the Great Sky Group Foundation, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina?" Tanong ni Winifred. Natigilan si Ferguson. "Miss Zia, nalaman mo na." "Oo," sagot ni Winifred. "Para makaharap ng Starlight City ang napakalaking krisis, dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga." Umiling si Ferguson. "Miss Zia, you won't be able to solve this. At saka, Great Sky Group isn't a company you guys can't handle. You don't have to pay this matter any mind. I can solve it myself." Siyempre alam ni Winifred na nagbibiro lang si Ferguson. Kung may kakayahan siyang lutisin ang usaping ito, wala siya sa ganoong kalagayan ngayon. "Mr. Ford, you're being such a stranger. Starlight City is a member of the Southern Commerce Chamber, and you are also one of the association's directors. Now that Starlight City is facing troubles, as chairwoman, I, Winifred Zia, natural na kailangang lumapit. At saka, nangyari ang bagay na ito dahil sa amin. Hindi namin akalain na magiging ganito kawalang kaalaman si Elias Sullivan para bigyan ka ng gulo. Pero huwag kang mag-alala, Mr. Ford, kami na ang bahala sa pagresolba sa isyong ito."